Siguro, eto tingin ko lang, na-pressure lang po si Ombudsman Boying Remulla. Sige, sama mo na si ano. Total naman, may paglilitis pa naman din yan eh. May pagbabalanse pa naman din yan eh. Haharap pa din naman sa hurado yan eh. Oh, di ba? Sige, para mapagbigyan yung mga DDS. Baka ganun lang yung nangyari ho. Di ba? Pero kung titingnan ho natin, mga kababayan, buti ka pa, Sir Mark, di mo bash Romualdez, sabi ni Myra Dominguez. Kasi napakasimple lang ho. No? Simpleng-simple lang, mga kababayan. Tayo, latag ang maleta, ilatag ang ebidensya, susuriin natin. Pagka sinuri natin, kapag yung ebidensya na yun, nako, oo nga, mukhang sabit itong si Romualdez. Baka pati tayo, bumibira. Pero sa nakikita ko po, mga kababayan, maleta, papakitaan ka, 6 na maleta na nasa eroplano. Oh, paano mo naman nasasabihin kay Romualdez yun? Paano kung laman nun, damit? Oh, paano kung ang laman nun kung ano-ano, yung mga kolorete? Kung sino man ang sumakay doon sa eroplano na yun. Pag may eroplano, may mga maleta. Kasi may mga bagahe. Normal naman po yun. O di po ba? Yung kaisa-isa na nagsasabi na may ano daw, may maleta or whatever na inahatid. Ano pangalan ng tragis na yon? Si Gutesa, hindi na magpakita. Sabi ni Myra Domingo, eroplano di sabit. Oh. Di ba? Mga kababayan, tayo po, kapag kayo may mga korap, ayaw po natin nun. Kaya lang, bago natin sabihin, kailangan laging may ebidensya. Kung makikita nyo itong binlag ko, no, mag-iisang oras na po, 54 minutes. Kada isa sa ipinapakita ko sa inyo at kada isa na ating itinatapik, meron po tayong ipinapakita ng mga materyales. Di ba dalawa sila ni Chis Escudero yung sinasabi, mga kababayan, nakakasuhan ng ombudsman? Parang may mas parang may mas mga ebidensya pa nga ho nung kay Chis Escudero, mga bossing. Naalala nyo yung 142 billion insertion? O di ba? Ni wala silang maipakitang mga numero o bilang o yung mga mismong mga dokumento versus Martin Romualdez. Pero kay Chis, meron, di ba? Yun yung dapat investigahan at yun yung dapat mas alamin lahat. Pati yung mga pagtanggap ni Chis Escudero, kung maalala nyo, pagtanggap ng mga campaign funds, yung mga donation, yun. Isa din yun sa sisilipin, mga bossing. Ngayon, ang nakita natin doon sa Philippine Morning News, no? Sabi dito, Chis Escudero, magbabaybay na sa Senado? Bakit kaya? No? Hindi naman po porket kung mag-resign man or kung whatever. Sabi ni Myra Domingo, tahimik ni Chis. Hanggang ngayon, tingin ko, stress si Boss Chis. Mga kababayan. Kasi talagang sa history niya, no, sa buong time na siya ay politiko, walang ganito no? Walang nasisili po sa kanya, mga Boss Chief Amoser Kaya lang ito, sa panahon ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat nakikita, lahat nasisilip, lahat iniimbestigahan. Kung mag-bye-bye, mag-resign or whatever, hindi po ibig sabihin yan na ihihinto yung mga sa kanya, yung mga investigation sa kanya. Tuloy pa din ho yan. Siguro, na-stress na, no? Mga kababayan, kung sakali na hindi na siya tatakbo sa mga susunod na election. Siguro, ayoko na ng ganito. No, hindi na safe, no? Kaya sabi dito, ayon daw doon sa mga political analyst, plano na umano ni Chis na umalis sa pagkasenador matapos magpahayag ang Senado na ayaw na nitong nasasama ang kanyang mga pangalan sa survey. Aba, kung ang vice presidente gusto laging nasa top sila,
Gumagawa pa nga sila ng mga peking survey ho, di ba mga kababayan? Paano-ano, kumbaga, halos kung ano-anong mga peking mga survey yung ginagawa nila na nangunguna ang Vice Presidente tapos si Chis ayaw na napapasama. Di ba? Sa mga survey. Tuloy, umano'y kaugnay ito ng pagkakasangkot nito sa samot-saring anomalya ng pagkakadawit sa kontrobersiya sa flood control project, 30 million campaign donation mula sa kontraktor. Yun, di ba? Kung mapapansin niyo po, mga kababayan, yung dalawa, Chis Escudero at si Congressman Martin Romualdez, may pagkakaiba. Yung kay Martin, halos paulit-ulit, puro salita. Puro ganun lang po. No? Sama si Martin Romualdez, inihatid namin doon sa bahay na isa, ay dalawa pala. sabi pinagtatanggol pa ni Defensor, malaman-laman namin, dalawa pa na pala yung bahay doon sa ganito. Kasi sumablay yung unang bahay eh. Sumablay yung unang bahay. Kaya ginawa, dalawa na lang. Dalawa na pala yung bahay. Ganyan ho sila. No? Puro yung mga kwentong barbero ho. Hindi mo alam kung mga barbero ba o kung ano talaga ang pakay. Pero dito, kay Chis Escudero, may pag-uusapan. No? Unang pag-uusapan, yung 30 million campaign donation mula kay Lubiano, na kaibigan niya. Pero ang daling mailusot niyan eh. Sabi nga, di ba? Sabihin lang ni Lubiano na itong 30 million na ito ay galing mismo sa sarili kong pera, lusot na. Pero tingnan natin kung ano ang katotohanan ng investigasyon. Kasi di ba contractor din si may-ari siya ng construction company. Tingnan natin kung mailulusot. Yung 142 insertion, 142 billion insertion na merong mga halos kala mo mga tawag doon, mga probinsya o mga bayan o mga senador na mga kaibigan niya, kailangan din is ilusot din nila yon. So kahit na sabihin ni Chis Escudero siya ay magpapaalam na bilang senador, ay patuloy at tuloy-tuloy lang po ang pag-iimbestiga sa mga issue na yan. No? So hamon ko naman doon sa mga nagsasabi na magnanakaw si Romualdez, isa lang, ilapag yung ebidensya. Pagka inilapag, pag-aaralan namin, titignan namin, no? At saka kami magre-reaction. Ganun lang yun. Ebidensya. 2026 na, wag tayo mabuhay yung parang pang-marites lang ho. Diba? Anyway, nakuha, now babaybay na ako. Ako na kay Quezon sa Senado kasi nabuking na siya. Anyway, mga kababayan, sama-sama ulit tayo. Mamayang alas 10 ng umaga, Pilipinas time. Panigurado, may init po yung balita dyan mamayang umaga. Muli po, maraming salamat and God bless po sa atin lahat.